naman is, pwede ka mag-order na to online, di ba? O sino may lang Shopee eh. Restaurant, di ba? Doon, di man siguro. Iba na dato, restaurant man. And also, solve problems. So, number one na nag-iibog sa technology to solve problems. So, for example, subong, na panahon, ano mas trending subong ginagamit nyo kung what? Mag-search mo, like sa Google. Unlike si Google, ano kaya? Diba sa mong one na, more on CC, apa? AI, GPT, Gemini, so on, diba? So unlike sa traditional ng Google, mag-search case na mo damo sa mga sources, diba? Unlike sa mga AI na, one click, matik, one answer na daw yun. Pero hindi masabang na mag-rely na sa guide na. Dapat ibasahan naman ang content niya, kung ka yung answer. Yung ano yung mga sariling explanation, kung wala ka lang sa idea, yung purpose ka rin tayo. Hindi siya mag-rely na sa'yo, ngayon lang sa yung idea lang. So computers, smartphones, and internet have become essential parts of our daily life. So paano ito? Most commonly. Dahil may cellphones naman. So, isa pa lang oras sa internet, daw ang cellphone ko, di ba? Daw mabuhang na agad yung buon. Facebook, di ba? Reels. So, it's a part of our daily lives na ang technology subo. So, hindi yan? Okay. So, ano naman ang ating course description? So, ano kung handa sa course nila? Understand the impact of technology, information technology on various aspects of our lives, including communication, work, education, and our society. So we'll understand what impacts of technology in our daily lives na ano naging nabago sa technology ang atong gagawin. In a way na mag-communicate ta sa obra, sa education, and also sa atong sa syudad, sa mga panahon. Next, students of is current role in our modern world. Ano na rin role niya in our modern world na sa Cebu? And also ang mga future trends. Ano pa ang mga possible trends na makabog in the future using the technology. So the course will also focus on digital literacy. So how will you become digital literate? So what do you mean by digital literate? Abalo ka magamit sa mga basic lang. Like sa computer, kaya mag-power on, power off. You will become a digital literate and also responsible technology user. So we'll tackle in this subject, the living the era. Intindihan? Questions? What's the description? Question ma'am? Idea din sa likod. Sir naka-blue, may idea? Or may question? Wala? Okay, so natin na description mo. So next naman, ang atong nga course objectives. So ano mga objectives na? Ha? So what are the objectives of this course naman? So number one, provide students with comprehensive understanding of the influence and implications of IT in our modern society. So, like sa description we now will understand kung ano ang influences ng technology o sa implications niya or impacts niya sa aton nga sa syudad sa bunga panahon. We will discuss that. Also, number two, explore the historical development and evolution of IT over time. So, i-discuss ka kung saan diin nag-upisa ang technology until now nga na-develop sa kaya nag-innovate na siya. Discuss from the structure of technology until now. Number three, we will examine the current widespread presence and role of IT in everyday life. Kung paano siya laganap o paano siya nag-boom baga in other words. Sa atong nga kabuhin, na parang impact sa tao, atong syudad, also sa atong nga mga kasuhi. Number four, identify and analyze future trends, advancements, and opportunities. So, basta sa inyo.
Di klaro?